si Dayan Carino at gagawin ko po ang video patungkol sa aking lolo at ang aking lola or my lolo and my lola, our heritage heroes. So, magsisimula po ako sa unang-una sa aking great-grandfather, which is si Lolo Alberto Carino, or tinatawag din namin siyang Lucky Itong sa family namin. So, si Lucky Itong, meron siyang, naging parte siya ng World War, or naging parte siya sa samahang guerrillas, at isa sila sa nakisalamuha sa World War II. So, merong nirelease si tita ko, which is Tita Christine Carino, na article or na story about kay Lolo Itong. So, babasahin ko para magkaroon tayo ng malawakang kaalaman tungkol sa buhay ng aking lolo, ng aking great-grandfather. So, according to Tita Christine Carino, si Lucky or Lucky Itong or ang aking great-grandfather ay was 13 years old when World War II broke out in December 1941. So, no World War II nagkaroon ng nagkaroon ng World War II noong December 1941. So, naging parte ang lolo ko sa pakikipagsalamuha sa mga Japanese na kumbaga inangkin yung ating lipunan. So, following the fall of Bataan in April 1942, the Japanese invaded our hometown in Dagupan and made it the provincial capital of Pangasinan. So, as advised by his family, Lolo escaped to the mountains where he was adopted by the guerrillas. So, naging parte yung lolo ko or yung great-grandfather ko ng guerrillas. So, I was told that Lolo would never get to see his older brothers who decided to stay behind as they were all killed by the Japanese troops. So, lahat ng kapatid ng grandfather ko is namatay. Pinatay sila ng mga Japanese troops nung 1942 or nung nagkaroon ng World War II. So, in the midst of the raging war, Lolo celebrated his 15th birthday by pledging allegiance to the Commonwealth of the Philippines and swearing to defend the Constitution as part of the formidable resistance movement in the North. So, nung 15 years old pa lang si Lolo ko, nag-pledge na siya na magiging parte siya ng samahan sa movement in the North. So, in the year and months that followed, Lolo was enlisted in the anti-tank platoon. So, HQ, CO, 2nd DN, and 12 Reg of the Filipino-American Irregular Troops or FAIT. So, naging parte si Lolo ko ng FAIT, which is yung Filipino-American Irregular Troops. So, I can vaguely recall his stories of luring Japanese troops into booby traps, which they painstakingly dug and covered. So, what struck me most were his battle scars. Perfectly round, shiny scar, bigger than the old 1 peso coin, which dotted his legs. So, they were from some unknown disease spread by the Japanese, he said. So, naalala ko na meron kaming napapansin or meron kami nakikita doon sa legs ng lolo ko or yung great-grandfather ko. At yung battle scar na yun, ang sabi, is yun, according kay lolo ko, na yung scar na yun is nanggaling sa Japanese, which is yung disease na yun is in-spread ng Japanese. Parang nanggaling sa Japanese yung cause ng scar na yun. So, in January 1945, Allied forces landed on the beaches of Lingayen, Binmalay, Dagupan,
Mangaldan, and San Fabian. So thus began the liberation of Pangasinan. So 8 months later, the World War II officially ended with Japan signing the Instrument of Surrender. So nag 8 months after ng pagland ng mga Allied forces sa beach ng Lingayen, Dinmali, and Dagupan, nag-sign sila ng na magsusurrender nag-sign sila ng the Instrument of Surrender. So nag-surrender yung mga Japanese troops. So Lolo's unit was eventually demobilized, and he was honorably discharged from the Philippine Army in February 1946. He was only 17 then. So, just like his contemporaries, whose youth were abruptly interrupted by the war, Lolo moved on with life. He resumed being a cochero or kalesa driver, met our bai, Lola Manay, and they got married and raised a family. So in 2012, around this time of the year, Lolo passed on at the age of 84. He lived a full life, and we, his family, will always remember him with fondness and love. So, PFC Alberto de la Cruz Carino, ASN 44, our Lolo, our hero. So, si Lolo Alberto Carino, ang anak niya po is si Lolo Romeo Carino, which is yung father ng papa ko ngayon. And then, so, naalala ko dati, nung dumadalaw kami madalas sa kanila, or si lolo ko sa amin, binibigyan kami madalas ng pera, at lagi kaming kinekwentuhan and also pinapayuhan sa buhay, lalo na sa pakikipagsalamuha sa aming parents. So natapos tayo sa kwento patungkol sa aking great-grandfather, which is si Lolo Alberto Carino. So ngayon, nasabi ko kanina na ang anak ni Lolo Alberto Carino, which is si lolo ko, na father ng papa ko ngayon, which is si Al Carino. So, si Lolo Romeo Carino, hindi ko na siya naabutan. Hindi ko na experience magkaroon ng lolo sa father side. Kasi namatay ang lolo ko noong 1999, or nung pinagbubuntis pala ako ng mama ko. So, pero ang kwento sa akin ng mama at papa ko, and also yung lola ko, which is si Mami Vicky, na napakabuting tao ni Lolo, mapagmahal sa pamilya, at ngunit syempre, may mga bisyo, pero mas nangingibabaw ang pagmamahal sa pamilya. So, siguro, isa yon sa pinapahalagahan ng aming pamilya ngayon, yung binibigyan ng importansya yung pamilya, binibigyan ng oras, binibigyan ng pagmamahal, binibigyan ng respeto sa bawat isa sa aming pamilya. Hindi lamang sa aming pamilya, kundi sa kapwa-tao na natin, ganun. So, yun yung naituro nila sa amin, na naipasa ng parents ko, na naikwento nila, and yung naikwento ng lola ko sa amin. So, kay Mami Vicky, which is yung asawa ni Lolo Romeo, napakaraming niyang naituro sa amin, na pinaka-importante sa lahat is yung magmahalan talaga. Magmahalan yung bawat isa sa aming pamilya. Yung tulad na, syempre pag bata kayo, hindi mo maiwasan na yung kapatid mo is
away bate, ganun. So, pero, ang naituro nila sa amin, yung wala ka ng ibang maaasahan, yung dapat magmahalan kayo kasi sa dulo, kayo lang din yung talagang magtutulungan at aasahan yung isa't isa. Kumbaga ganun. So, tinuro din nila sa amin na kung paano magrespeto sa kapwa. Ganun. And tutunan din namin yung kung paano pahalagahan yung oras mo bilang isang tao, isang bata, kung paano bubuuin, kung ano ang mga aspeto na kailangan mo sa pagbuo mo ng pangarap mo, at kung at marami pang iba na naituro sa amin. At ngayon, na-apply naman namin yun sa bawat araw na dumadating, sa bawat hamon na dumadating sa buhay namin. At masasabi ko na tinuturing ko silang heroes or heritage heroes dahil doon. Sapagkat ang dami nilang naiambag sa buhay namin, hindi lamang sa ganun na paraan, hindi lamang sa sa pag-advise tungkol sa buhay, tungkol din sa mga pagsasagawa ng mga bagay-bagay, sa pag-organize, sa pagtuturo sa amin ng napakaraming bagay, hindi lamang patungkol sa buhay, hindi lamang patungkol sa sarili namin, tungkol sa marami pang bagay. At ang susunod kong ikikwento is yung sa mother side ko, which is kay mama ko. Ang name ko ng mother ko is Marielyn Carino. So, ang name ng mother ng mama ko is Sonia Inigo, and yung asawa ni lola ko is, or yung papa ni mama is si Rogelio Inigo. So sa mother side naman, yung papa ni mama, hindi ko rin masyadong nakaban kasi sobrang bata ko pa nung namatay yung lolo ko. Dahil na-stroke ang lolo ko. So, nakasurvive siya ng ilang buwan, ngunit binawian lang din ng buhay dahil sa sumunod na sakit. So, hindi ko masyadong nakaban yung lolo ko at wala akong masyadong maalala nung mga panahon na yon. Ang naalala ko lang is kung laging kinikwento sa akin, laging kinikwento sa amin ng lola ko, which is si Sonia Inigo. Lagi niyang kinikwento sa amin kung ano yung mga itinuturo, kung ano yung paano is maging stricto, kung paano nila pinalaki yung mga parents ko, yung mother ko. So, sabi nila, yung lolo ko, hindi siya pumapayag na late umuwi yung mama ko or yung ibang anak nila. Dapat madalas bahay school. Ganun lang yung routine ng mother ko, and also yung kapatid niya. So, lumaki sila sa ganong patakaran or yung sa ganong kaugalian. So, and also kay mother, sa lola ko naman, which is si Sonia Inigo, sobrang marami kong natutunan sa kanya. Nasubukan ko rin yung makita kung paano maging stricto yung lola ko sa pamamagitan ng yung mga pinsan ko, pinapaluhod niya sa munggo ng may libro na nasaksihan ko yon sa dalawang mata ko noong bata pa lang ako. At
kung paano sila maging stricto, kung paano nila ipasa yung mga natutunan nila sa mama ko at sa kapatid ng mother ko. So silang 5 po, si mama ko, and then yung kapatid niya nga, which is si mama ko is yung pangalawa sa kanila. Lahat sila nakapagtapos dahil siguro sa pagmamahal ng parents ko, sa yung hard work nila na gusto talaga magkaroon ng magandang buhay yung mga anak nila, which is yun yung pinakamagandang aral na binigay sa amin, na dahil silang 5 na subukan nila, or silang family, si lola ko, lolo ko, and then yung mama ko, and then yung mga kapatid ng mama ko, nasubukan nilang lumaki sa hirap talaga. Yung bahay namin doon sa Babaliwan, which is sa A.B. Fernandez, ano lang siya, nasa kumbaga ilog, tas kahoy-kahoy na halos lumusot ka na, kumbaga gano'n, lumusot ka na sa tubig kung sakali, kung magkamali ka ng tapak, gano'n. Nasubukan naming manirahan doon, nagbabakasyon kami doon, sabagat yung simoy ng hangin, hindi and I mean yung masarap yung simoy ng hangin, yung bond ng family is kompleto, is yung sobrang mararamdaman yung pagmamahal. And then, so yung natutunan ko sa kanila, sa grandparents ko, which is sa family side and sa mother side, is kung paano talaga rumespeto sa kapwa, kung paano rumespeto sa mga magulang, kung paano sila galangin, kung paano isagawa ang mga bagay-bagay nang naaayon naaayon sa order, at kung paano pahalagahan yung relasyon sa kapwa, relasyon sa pamilya, relasyon sa kapatid, at kung paano pahalagahan o kung paano buuin yung pangarap na meron ka, kung paano mo magiging mapabuti yung sarili mo, kung paano mo magiging mapabuti yung buong pamilya mo, kung paano mo maibibigay sa kanila lahat, kung paano mo sila matutulungan, at laging pinapaalala sa amin na lahat ng napag-aralan namin sa buhay, lahat ng naranasan namin, lahat is kailangan namin i-share sa kapwa namin, or sa kapatid ko, sa mga susunod na henerasyon, which is magbibigay sa kanila ng guide para lumaki rin ng ganito. So namuhay kami sa ganong bagay. Sobrang stricto, sobrang goal-oriented. So sobrang mapagmahal sa kapwa at kailangan rumespeto. So masasabi ko ang lolo at lola ko sa both sides, sinuturing ko heritage heroes. Kasi ang sobrang dami kong natutunan sa kanila, sobrang dami nilang naipasa sa akin, sobrang proud ako, sobrang masaya ako na isa sila, or sila yung naging lolo at lola ko sa buhay na ito. At nagpapasalamat din ako na sobrang napakarami kong natutunan sa kanila, hindi lamang sa buhay, sa pag-uugali, at sa mismong ako. So sila ang aking heroes, or ang aking heritage heroes sa buong buhay ko. Sila ang heroes, or ang heritage heroes ni Dayan Carino. So doon lamang magtatapos ang aking video na ito. Maraming salamat po sa pagnood. Good morning po.